2 years ago, nasubukan natin ang 450 SR, nimble bike, magandang exhaust note, at pamatay na looks. Pero this time, pinago nila ng bagya ang motor at dinagdagan ng isang letra. Boys and girls, ito ang bagong CF Moto 450 SR S. Right in front of you guys is the Zircon Black. Dalawang colorway ang available para sa SRS. Isang astigin na black na may gray sa taas, glossy black side fairing hanggang dito sa tail section, matte naman sa harapan. At isang tonda gray. Ang ganda din sa mata nun, magkaiba sila ng dating pero parehas maganda. Ang 450 SRS ay gumagamit ng 450cc displacement, liquid cooled 6-speed double overhead cam, twin cylinder with 270-degree crank. May sipa ng 46 horsepower at 9,250 RPM at may maximum torque na 39 Nm at 7,750 RPM. 14 liters ang fuel tank capacity, may bigat na 179 kilograms at mabibili nyo for an SRP of 318,900 pesos. May 20,000 bump kumpara sa standard 450 SR. Ano bang nabago dyan? Parang ganun pa rin naman sa dati. Kung titignan mo yung motor, una mong mapapansin sa kanya, yung spoiler na maliit. Di, biro lang. Yung single-sided swing arm. Benefit ng mga ganito, unang-una, para mapadali ang pagpalit ng gulong nyo, mas madali ang adjustment ng kadena, at killer looks. Tignan nyo naman, napaka-sexy. Pangalawa, yung underbelly exhaust. Ito, naka-aftermarket na, pero yung stock exhaust nito, hanggang dito lang. Kumaga, short exhaust. Yung luma kasi sa 450 SR, naka-side exhaust, dito sa bago, iniklian nila para ma-appreciate yung single-sided na swing arm. Kitang-kita. At base sa CF Moto, nag-upgrade na rin sila ng winglet. Teka, parang ganun pa rin Nilagyan lang nila ng onting butas dito sa part na to. Winglet sa 450cc. Bakit hindi? Ang ganda naman tignan. I mean, kung tititigan mo yung motor, parang ang dami nangyari sa kanya, Tsaka ang kanto niya. Dito sa tangke, meron tayong gray glossy tank na may carbon texture na fairing dito sa taas. Nilagyan ni tropa ng CF Moto logo dito. Side fairing, ito na. Ang ganda ng pagkakagawa ng CF Moto dito. Same old chassis. Ganito yung ginamit nila sa 450 SR. Yun yung standard. At sa naked nila na 450 NK. Carbon texture ulit dito na may kasamang winglet sa may bandang front section. Dito sa baba, sa wakas, tinanggal na nila yung play to win. Hindi na siya mukhang pang loto. Ang lakas ng dating sa akin ng mga ganitong klaseng font yung hindi nila tinatapos. May mga redlining stickers at andito pa rin yung stock na sliders na nakakabit sa side fairing niya. Upuan na may pagka-suede ang design, napakaganda, ang sarap sa feeling na may red stitching sa gilid. Ganitong tail section ang gusto ko sa sport bike, may butas sa magkabilang gilid. Para siyang may spoiler, di ba? Ay teka, ito pala yung spoiler. Meron pa rin palang play to win pero at least, mas maliit. If we're going to look at the front end, ganun pa din katulad ng dati. Pero dude, isa to sa mga pinakamagandang front end na nakita ko sa mga ganito klaseng category sport bike. May pa-curve na LED design. Actually, yung LED sa harap niya, halos katulad ng LED sa taillight. Mamaya makikita nyo. Dahil sa winglet niya, ang lapad tignan ng front end. At kung bubuksan nyo yung bike, ganito yung itsura niya. Diba? At isa pa sa gusto ko sa bike na to, naka-integrated yung turning light sa mirror niya. Para siyang liter bike. Makakaanan kayo, ganito yung tsura ng
LED turning light niya. Medyo mahaba nga lang yung stem ng mirror. Kung sakaling naipit kayo sa traffic, gusto nyo sumingit-singit ng onte, fold nyo lang to. Napakadali lang. Hindi nyo kailangan ng masyadong effort. Yan. Mukha na siyang rabbit. And kung mapapansin nyo, medyo mataas yung visor niya or yung windshield niya. This is aftermarket. Dito yung stock. Yung stock medyo maliit and clear. Ito naman mahaba at smoke visor ata to. Kung sakaling naipit kayo sa traffic, gusto nyo sumingit-singit ng onte, fold nyo lang to. Napakadali lang. Hindi nyo kailangan ng masyadong effort. And for the rear, we also have LED tail light na napakaganda. Halos kamukha ng daytime running light na nasa harapan. And mga LED turning lights. Nag-install na siya ng front illuminator, so medyo maputik to kapag naulan. Pero dude, ang ganda naman tignan, ang linis. Pero ito talaga eh. Pagdating sa dash, dito, makikita pa rin natin ang tachometer sa taas, speedometer sa gitna, at sa taas makita natin ang odometer, fuel consumption ng bike, clock, outside temperature or ambient temperature, neutral light or gear indicator nyo. To the left and right side, makita natin ang fuel indicator at engine temperature. Positioning lights, malfunction icons, ABS indicator at low oil pressure indicator dito sa right side. Para mabago natin yung mga display na nakita natin ngayon, meron tayong mga mangilang-ilang button sa left handlebar, up and down, back button at enter button. Kapag pinindot natin tong enter button, mapupunta tayo sa parang settings ng bike. Dito, mababago natin yung subject style, yung mismong display natin kapag naandar na tayo. Kung ang 450 SR may dalawang klaseng subject style, dito sa SRS, meron siyang dynamic. Ayan, dynamic na siya. Unit metric ng bike. Connections. By the way, pwede nyo i-connect ang mga mobile phones nyo through the use of CF Moto Ride app. So, pwede mong makita. Actually, ganun din naman. Kung anong nakita nyo sa dash, yun din yung mag-sync sa cellphone nyo. At ang kagandahan dito, pwede nyo i-link ang mga intercoms nyo tulad ng Cardo dito sa motor. Ano pa ba meron dito? Optional info, brightness, of course, trip preset, overspeed, alarm, traction control. Guys, dito sa SRS, may traction control na kayo na I think pwede nyo patayan. Yes, pwede nyo buksan at pwede nyo patayan. So, pag nag-race track kayo, pwede siyang i-off. Ano pa bang meron sa'yo? ESS. Ano to? When emergency braking, turning light will blink to remind the rear vehicle. Nice! Parang katulad to sa mga ibang scooters, ha? Time settings, gear change reminder, language, okay. Formation, alright. Mga temperature ng bike, miles info. Okay, wala naman masyado dito. Telephone, ito yung pwedeng connect nyo yung nakikita nyo sa dash nyo through the app. Music! Ito yung sinasabi ko sa inyo, kung sakaling i-connect nyo yung cellphone nyo or intercom nyo, pwede nyo makita dito. Triple clamp na napakaganda, ang linis tignan. Silver design, okay to, hindi nila ginawang galvanized black tulad ng mga ibang triple clamp na nakikita natin sa ibang motor. To the right handlebar, makikita natin ang hazard switch, kill switch, and ignition switch na para pa ring back protector. Ganda ng brake reservoir nito. Yung mga ibang bike kasi in the same category, simple lang eh. Pero ito, pang big bike talaga. I mean, pang malalaking displacement. To the left handlebar, makikita natin ang passing light. Ito na rin yung nagsisilbing high beam switch niya. Kung kakalikutin natin yung dash, dito yung mga controls. Turning switch at red button na busina. Guys, yung mga button niya, hindi tinipid eh. I mean, malaman, hindi siya yung ampaw na buttons. Mga levers natin, brake and clutch, adjustable to. And meron tayong charging port, tama ba? May nakita akong parang outlet dito. Okay. So, hindi pala. Mag-aabang lang siya. Golden upside down fork suspension dito sa harap na adjustable and damping. Sobrang bihira para sa displacement niya. Yung fender nga lang dito sa harapan, napansin ko sa kanya, hindi siya katulad ng mga ganitong klaseng plastic. Alam mo siya Single 320mm disc na naka-Brembo M40 calipers. Isa pa yun, bihira yung ganitong klaseng caliper para sa displacement niya. Monoshock suspension sa rear na adjustable ang preload. At ito, yung single-sided swing arm. Ulitin ko para mapadali ang pagpalit ng gulong. Babaklasin nyo lang to, tanggal, palit na kayo ng tire, kabit agad. Madaling mag-ayos ng chain at sexy tignan. Yun nga lang, kung sakaling bibili kayo ng mga paddock stand, hindi ganun kamura. Kasi nga, pang high displacement, actually, pang Euro tong ganitong design 240mm disc na may 2-piston caliper sa likod, 17 inches alloy wheel in color red, gray tank, black fairing sa gilid, may mga matte black, and then ganitong klaseng kulay na gulong. Ang ingay sa mata. Stock tire is CST Adreno HS AS5, 150/60 dito sa likod, at 110/70 naman sa harap. Safety features ng bike, of course, meron tong assist and slipper clutch. Expect magaan pigayin yung clutch lever nyo and yung gearing nyo, malambot. ABS for your safety. At meron kayong traction control na pwedeng patayin. Nice! Okay na tayo sa bike.
ira-ride na lang. Kaya punta tayo sa unang upo. Parang kailan lang nag-review tayo ng 300 SR, then nasundan ng 450 SR, tapos ito na, may SRS. Bike seat height is 795mm. I'm 6 flat. May inseam na 833mm. Sabihin natin mga 33 inches. Mahaba ang legs ko and I'm flat foot. Straight yung legs ko. At ganito ang itsura ko sa 450 SR. Ganito ang riding position ko sa motor. At let me know in the comment section kung kamusta ba itsura natin. Bagay ba sa ating mga matatangkad na tao? Let me know in the comment section down below. Ganda ng bike, no? Gray, black, red lining. Tapos may mga carbon texture sa fairing. Bumagay lahat. Start na natin. Ba't dito mo yung fuel pump? Kill switch. Dynamic ang subject style natin. May traction control pero naka-on na. Ito, may indicator dito. Wala tayong riding modes, mirrors. Ito pala. Ang lambot ng salamin, ha? Nice. Levers, okay na rin ganito. Tara na. Air go off the bike. We are in a not so relaxed riding position. Mababa yung feeling ko sa upuan niya. Pero ang lapad ng pakiramdam ng tangke. Para pang nakasandal yung tiyan ko dito sa tangke. Ewan ko, lumaki lang yung tiyan ko. Yung pakiramdam ng handlebar niya, hindi ganun kasubsob. Oo, subsob siya, pero in a way na hindi super sport subsob. Sabihin nating Yamaha R3 subsob. Tsaka gusto ko yung ginawa nilang idea na wala sa taas ng clamp yung mismong clip-ons. Nasa ilalim siya. Ang ganda tignan. Foot pegs, medyo nakapapasok yung paa natin given dahil nasa sport bike tayo. However, yung pakiramdam ng foot pegs natin medyo mabibrate siya, lalo na kapag pumipiga na tayo at sabihin natin nasa mid to high RPM na. Yan tulad nito, which is unusual kasi hindi ganito yung pakiramdam ko nung nasa 450 SR ako tsaka nang ginamit ko yung NK. Pero siguro kasi dahil naka underbelly na yung design ng exhaust at nagpalit na siya ng exhaust, mas malaki yung butas ng aftermarket dahil dito nakakabit sa gitna at nasa ilalim yung malaking pipe, yung shorty pipe. Siguro isang reason yun kung bakit mabibrate yung bandang foot pegs. Pero dude, ang ganda ng tunog nito. Iba talaga pag naka 270 yung firing order eh. For the clutch and gearing natin, sobrang lambot. Etong hingliliit ko, pwede akong ngayon yung clutch lever ng gamit lang to eh, oh. And also yung gearing, dahil sa lambot ng gearing, madali mag-rev match and mag-clutchless shifting. Braking feeling ng lever, okay para sa daliri ko kasi malapad yung brake lever niya. Kumbaga kumakawit agad yung daliri ko kapag pinipiga ko siya. Ang foot brake is okay, medyo maliit yung pakiramdam ng nakalawit na metal sa foot brake, pero anyhow, hindi ko naman masyado ginagamit ng foot brake. Depende lang kung magka-trail brake kayo. Pero if you are going to use both of your brakes, front brakes will always be the 70% at rear brake naman is only 30%. So ganun po yung percentage ng power distribution ng both brakes. Naka-single disc yung braking natin sa harap, pero okay lang, hindi na natin kailangan ng dual disc brake dahil unang-una 46 horsepower bike, hindi naman ganun kalakas to. Pero naka 320mm disc naman and naka Brembo M40 calipers naman yung bike. So I think okay na yung ganung klaseng setup para sa braking power ng motor. Alam niyo, buti naglagay na siya ng mas mataas na windshield. Ito yung lagi ko sinasabi, lalo na kapag stock yung bike. Ang baba kasi lagi ng windshield ng mga stock na bike dahil nasa sport bike kayo at gusto nyo mag-tack in, mas maganda yung flow ng hangin. By the way, etong narinig yung tunog, yan tunog na yan, may catalytic pa yan. Muffler lang yung tinanggal dyan, pero ang ingay na, di ba? Ito na, subukan natin yung power ng SRS dito sa lugar na to. Pagdating sa mga 2-cylinder engine, isa ang 450 SRS sa may pinakamagandang tunog. Gusto nyo masubukan? Pakinggan nyo, ha.
sarap sa tenga, no? Power band, wala siyang masyadong hata kumpara sa ibang mga 2-cylinder patating sa lower RPM. Baga, bibigyan mo pa siya ng onting angat ng RPM para sumipa siya. Siguro dahil sport bike to, ibang tuning kumpara sa CLC 450 nila, sa NK 450. Nangangalay na ako agad Hindi pa ako masyado lumalayo Bakit ganon? Alam niyo malambot yung upuan natin pero pagdating sa pillion seat, eto na. Baka isang reason tong upuan na to kaya mag-away kayo ng background nyo. Kasi tigas ng pillion seat nito. Pero kagandahan niya, mukha siyang single seat. Dahil hindi siya makaupuan liwanag ng display Ang kagandahan dito, pwede nyo i-adjust yung brightness ng display. Hindi katulad ng ibang brand na yun na yun. Tsaka madali siyang basahin. Medyo maliit yung icon niya sa taas, pero readable naman. Smooth yung gearing and yung clutch lever niya. Ang daling mag-switch. Buti yung mga ganitong displacement nilalagyan na rin nila ng traction control, no? Mostly kasi sa mga malalaking displacement mo lang makikita yung mga ganong klaseng feature Kahit yung mga middleweight na inline 4 dati, wala nun Tapos ngayon nasa 450cc na. Parang lahat ng gusto ng tao pagdating sa mga sport bike, pinumpile ng CF Moto yung mga idea tapos nilagay nila sa motor na to. Kulang na lang dito riding modes Bumbu yung tunog, no? Kapag pumipiga ka To tell you honestly, etong motor na to, CF Moto 450 SR, lalo na tong S, ang isa sa pinakamagandang motor na mabibili nyo sa ganitong displacement. Oo, China bike, pero kasi the brand is evolving and malaking kumpanya ang CF Moto. Iba-ibang brands na rin ang nagiging partners ng brand. So yung ideas, yung engineering, nababago lahat and ending ganitong klaseng motor. Aftermarket parts, hindi na rin kayo mahihirapan, I think, dahil napakarami ng unit na lumalabas. Ang dami nang kumukuha, ang dami nang may ganito sa daan. So mukhang magiging flexible yung mga availability ng parts na ito. For CTUs 450 SRS, palagi ko hindi naman kayo mahihirapan dahil unang-una malambot yung clutch, malambot yung gearing. Turning radius, siguro doon onting adjustment dahil as you all know, sport bike, limited ang turning radius, hindi katulad ng mga scooter, Thunderbone, naked bikes. Eto, limited. Sakaling ma-traffic kayo, limited ang turning radius at para hindi masagi yung mirrors nyo, ayun lang, ganyan lang. Diba? Haba ng stem ng salamin. Pero pagdating sa truck, maganda gamitin to syempre. Pero para sa 46 horsepower na may winglet, what? Unahan ko na kayo, walang silbi tong winglet na to. Pero kung tititigan mo siya tapos may winglet, doon ang ganda, di ba? Pero for track use sa isang 46 horsepower bike, walang downforce na mangyayari dito For its price, 318,900 pesos, 20,000 bump kumpara sa 299 na 450 SR. Para sa akin sapat lang, 20,000, di rin naman ganun kalaking price increase. Ganda talaga dito sa lugar na to, napakapayapa. Guys, I would like you all to meet Free. Siya ang may-ari ng SRS na to. Ito, naku-curious ako dito Ba't may spoiler ka sa likod? Plus 10 horsepower. Plus 10 horsepower ba yan? Okay. Hindi ka nag-aangkas, no? Hindi. Bakit 450 SRS ang napili mo? Una-una po kasi na-consider ko nung last year is yung NK. Kaso kakapanood ko ng vlog mo sa SR. Kailan ba yun? Mga parang 1.5 o 2 years? Almost 2 years. Pa konting-konti na na-in-love sa sport bike. Sa sport. Kasi ayoko talaga ng sports bike muna. Pero parang gustong-gusto ko yung looks. Sige, tatry ko mag-rent ng sports bike. SR.
which nag-rent ako para malaman ko kung Nagrenta ka talaga? Okay. para malaman ko kung para talaga sa akin. Nalaman ko na may SRS na paparating. First bike mo ba to? First big bike. Anong motor mo dati? May PCX. clutch wala? PCX. Sa mga nagbabalak kumuha ng CF Moto, ma-advise ko lang is huwag kayong magpadala sa stigma ng porket China bike, medyo cheap yung quality, pangit yung quality, or aftermarket sales. Especially sa CF Moto, masasabi ko, sobrang ganda ng quality nila. Wala pa ako nakikitang tinipid. Tapos, aftermarket sales or parts, madami na rin. Try mo lang mag-join sa mga group ng CF Moto din, especially SR group. Shoutout Vroom Vroom Meep Meep na group sa Telegram. Ano pangalan? Vroom Vroom Meep Brum Brum Beep Beep. Meep Meep. Meep Meep. Tapos sa SR Squad, shoutout din sa inyo. Nice, yun. Thank you, Brother Frey. Thank you. Maraming salamat sa proper experience dito sa SR. Ngayon, S na. Kaya ma-curious kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. Kaya ma-curious kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. At ito ang review natin dito sa motor na to. Ma-curious. See you sa next content.